Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Now in this video is usapang Miss Universe na naman po tayo. Kasi dito sa ating YouTube channel, sa mga nakaraang buwan or mga nakalipas na mga buwan ay napag-usapan rin po natin itong Miss Universe. And ngayon merong mga lumulutang na issue dito sa social media na kung saan ay pinagpipiyastahan po ng mga netizen. Itong pasabog na revelasyon ni Miss Universe Argentina. So ating pag-uusapan at magbibigay tayo ng reaksyon and in line ano ba ang connection nito dito sa ating naging kandidata sa Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico. So ano ba ang connection nito dito kay Chelsea Manalo? Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kung sino man po ang nagsusubaybay dito sa ating YouTube channel ay nitong nakarang buwan na pag-usapan po natin itong si Miss Nigeria, itong first runner-up dito sa Miss Universe 2024. So meron rin po siyang pasabog na revelasyon na ang sabi niya ay unfortunately hindi po nga siya ang nanalo kahit napakabigat at napaka-powerful, napaka-impactful nung kanyang sagot doon sa finals. Kasi nga pinanood ko yung Q&A ni Miss Denmark at itong si Miss Nigeria. And makikita at maririnig naman natin doon na sobrang ganda ng isinagot ni Miss Nigeria dito kay kung ikukumpara natin kay Miss Denmark. However, is nanalo nga po itong si Miss Denmark. So, nag-grant itong si Miss Nigeria at ang sabi niya na itong merong something daw dito kay Raul at kay Miss Denmark. So ito yung sabi natin doon, which is meron ng backup ngayon na nagsalita itong si Argentina kasi nga nitong nakarang araw dahil doon sa isang interview na kung saan ay pinaringgan niya itong Miss Universe ay naging ground point or naging basis para tanggalin siya sa kanyang posisyon bilang top 12 kasi hindi siya nag-advance sa top 5. So merong ano doon, merong sinabi itong Argentina na hindi nagustuhan ng Miss Universe kasi ang inaakala ni Miss Argentina ay sasama siya dito sa top 5. So dito sa isang post kahapon na pinag-uusapan ng mga netizen dito sa social media na kung saan ang number 1 na pasabog na revelasyon ni Miss Argentina ay ito daw di umanong si Miss Mexico ay hindi daw dapat kasali sa top 30. Kasi makita naman natin doon sa kanyang pagsagot ay talagang walang-wala itong si Miss Mexico. So palaisipan at talagang napatanong na pareact ang mga netizen bakit napasama sa top 30 itong si Miss Mexico na kung saan doon sa Q&A ay hindi ganoon ka-convincing magsalita or sumagot itong si Miss Mexico. So napatanong ang mga netizen at napareact dito sa social media. So yun ang unang pasabog ni Miss Argentina na supposed to be hindi daw kasama dapat sa top 30 itong si Mexico. At dito ay yung pangalawang revelasyon niya mga kapolitika ay hindi daw sila pinakain doon sa Mexico. So napaka-ano naman, parang napaka-unprofessional kasi ang laki-laki ng binayad ng mga national director para mapasali dito sa supposed to be once prestigious na beauty pageant and then walang ganong budget ang Miss Universe para magpakain sa kanilang kandidata. So ang sabi tuloy ng mga netizen ay saan daw napunta ang kinita ng Miss Universe. Okay, so aside from that ay sinabi rin po ni Miss Argentina na kung saan is nilock daw sila sa hotel and then wala daw nga masyadong ganap dito sa mga press or sa media. So hindi na po tayo nagulat dito kasi yun naman talaga rin ang ating observation at napag-usapan natin doon sa mga naunang video natin nitong mga nakarang buwan doon sa Miss Universe na ginanap sa Mexico. And on top of this mga kapolitika ay ang sabi dito ni Miss Argentina, ang contest daw is a fraud. Okay, and then dito tayo mag-focus kasi ang iba ay biniblame itong si Chelsea bakit daw naligwak or hindi napasama doon sa top 12 or sa top 5. So ngayon na wala na umanong titulo or wala na sa ranking ng Miss Universe itong si Miss Argentina ay open na siya at natanggal na yung busal kung gusto niyang magsalita ng against dito sa Miss Universe organization. And talagang hindi na po tayo, ang maging reaction ko dito ay hindi na po ako nagulat or hindi na ako na surprise dito sa naging revelasyon ni
Argentina, kasi nga yung sinasabi natin na kahit malakatriyo na or malapia pa yung ating ipapadala dito sa Miss Universe, ay wala na po tayong pag-asa dito. Yung atin na lang is yung experience or yung kung tawagin ka, kumbaga yung titulo na nakapunta ka doon sa Miss Universe para mag-compete, yun na lang po. But yung ranking na yung corona or something na mapasama tayo sa top 5, ay wag na po tayong umasa dahil masasaktan lang po tayo. So ganun po yun. So hindi natin ma-blame kung hindi napasama si Chelsea Manalo dito sa top 12, kasi doon nga daw sa mga judges, mga kapolitika, meron tayong nabasa na kung saan ay nagtinginan daw itong mga judges nung tawagin ang sino yung mga karga sa top 12, sa top 5, kasi hindi daw yun ang mga kandidata na kailang pinili. So na-shock rin even ang mga judges or mga hurado, bakit hindi nakarga yung kailang mga pinili, and then yung mga tinawag ng host doon ay wala doon sa mga choices ng mga hurado. So sila ay na surprise rin dito sa naging resulta ng Miss Universe. But tikom rin ang kanilang bibig, kasi syempre yung mga judges ay merong mga merong mga fee. So kumbaga nabusalan rin, kasi nga sabi doon ni Michael Cinco at itong si Miss Canada na isa sa mga naging judges or dalawa nga doon sa mga judges, ay malaki daw yung ibinigay na puntos kay Chelsea, but surprisingly is hindi siya nakapasok sa top 12. So question yun. Okay, so doon pa lang is mapapaisip ka lang na talagang matindi ang pagkamekos-mekos ng Miss Universe 2024. So overall ay talagang dito sa sinabi ni Miss Nigeria, yung napag-usapan natin in the previous month, and then may backup na ngayon si Miss Argentina, na itong pagkapanalo ni Miss Denmark ay may something dito sa CEO ng Miss Universe na si Raul, ay ano na po yun, enough na basis para matawag natin na fraud nga talaga itong Miss Universe, at sila na lang ang nag-uusap kung sino ang gusto nilang naikarga dito sa top 5, sa top 12. Kung ayaw nila ay ililigwak nila. Wala na po, parang yung mga judges dito ay forefront na lang or for formality na lang talaga. Okay? So ano ang inyong maging reaction dito mga kapolitika sa naging revelasyon ngayon ni Miss Argentina ngayon na wala na siyang attachment or hindi na siya link dito sa Miss Universe organization, at wala na siya doon sa kanyang ranking kasi tinanggal na nga siya, ay open na daw at talagang may freedom na siya na magsalita ng kahit ano base sa kanyang nalalaman dito sa nasabing organization. At tayo naman bilang mga Pinoy na sumusuporta sa ating mga kandidata na pinapadala dito sa Miss Universe, siguro ang may papanawagan natin or yung maging mensahe natin, maging request natin or demand dito sa Miss Universe Philippines ay wag muna po tayong magpadala ng mga kandidata dito, kasi hanggat andito itong sila Raul or itong sila Anja Carotatip, ay hindi ka talaga makakaasa ng magandang ranking or yung ating mga kandidata na ipinapadala ay sureball ng ligwak hanggat andito sila. Okay, kasi grabe ang politika at yung pagmimikos-mikos, talagang marumi ang laro ngayon ng Miss Universe. Kung ikukumpara mo noong mga panahon nila Trump at ng IMG. At noong hindi nga natawag itong si Chelsea dito sa top 12, ay hindi na po ako nabigla. Talagang mabilis po akong nakamove on mga kapolitika dahil inaasahan ko na po yun. Okay, so hindi natin ma-blame itong si Chelsea or yung mga kandidata na ipinapadala natin dito sa nasabing beauty contest, dahil nga ito na po ang norms or yung kalakaran sa ngayon. So useless na isisi natin sa ating mga kandidata, most especially doon sa influencer na sinisi or parang may nagparinig siya dito kay Chelsea Manalo. So irrelevant po. Okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano ang inyong maging reaksyon dito sa balita na ito na isiniwalat ni Miss Argentina na ang Miss Universe daw is a fraud? Kayo ba ay naniniwala? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.